Marami mga kababayan natin mga kaibigan na hindi naniniwala sa Biblia dahil gawa lang daw ng isang tao. Yan ang atin pong pakinggan. Sasagutin yan ni Brother Eli Soriano. Gumawa ng Biblia, tao. Sabi nga ibang, yan naman yung Biblia, tao lang gumawa. Sino naman ang gagawa? Sino naman ang susulat? Pag pinasulat mo sa manok, di mo maintindihan. Yung mga doktor nga, sabi ng mga tao, naman yung mga doktor, kung magsulat, parang sulat manok. Pag ang manok pala magsusulat, di mo maintindihan. Ipasulat mo sa anghel, lalong di mo maintindihan. Iba naman ang wika ng mga anghel. Tama po ang sinasabi ni Brother Eli mga kaibigan. Dahil tao ang babasa, tao rin ang kinasangkapan ng Diyos. Kung tao ang babasa, tao rin ang pinasulat ng Diyos. Ang nagpasulat ang Diyos. Kagaya kay Propeta Daniel. Basahin natin ang Daniel 12:4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Ayan. Ang sabi ng Diyos kay Daniel, isinulat niya, sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paruot parito. Ang kaalaman lalago. Kita mo yun? Ano ba malay ni Daniel doon? Na sa panahon ng kawakasan maraming tatakbo ng paruot parito. Nung isulat niya 3,000 taon na halos ang nakakaraan. 3,000 taon ka, umatras ka ng 3,000 taon. Wala namang mataas na kaalaman ng siyensya sa tao nun nung bata nga ako, ang amin lang libangan, radyo lang Kasi wala pang telebisyon sa Pilipinas nung bata ako, radyo lang. Ikinig kami sa radyo, magkakapatid kami, nakaikot kami sa radyo. Bandang huli, dumating ang tatay ko, may malaking kahon. Nung ikabiti, may tao na. Meron ng radyo, may tao pa, yun ang telebisyon. Bandang huli, telebisyon, naging color na, telebisyon. At tapos lumabas na yung computer. At tapos ngayon may cellphone na. Nung araw, para makatawag ka sa telepono, pipila ka dun sa operator, tatawag ka sa long distance. Napakaraming pinagduduktong-duktong yung mga operator, ganun. Abang ako ng abang, tagal. Minsan, 4 na oras na, di pa makatawag ng long distance mula sa Bicol hanggang Maynila. Pero ngayon, kahit nasa bundok ka, makakatawag ka na Tama yung sabi ng Biblia. Marami ang tatakbo ng paruot parito, ang kaalaman ay lalago. Sino may sabi nun? Ang Diyos na nakakaalam ng hinaharap. Sinabi yan kay Propeta Daniel, 3,000 taon na nakakaraan. Nung panahon na yun, wala pang maraming tumatakbo ng paruot parito Gaya ng mga sasakyan sa lupa, sasakyan sa dagat, sasakyan sa impapawid. Wala pa yon. Pero sabi ng Diyos, ang kaalaman o ang siyensya ay lalago. Totoo ba o hindi? Totoo po yan ang sabi ni Brother Eli mga kaibigan. Yun ang mga pruweba na masisiguro natin ang salita ng Diyos ang nakasulat sa Biblia. Kasi siya lang naman ang nakakaalam nung mangyayari sa hinaharap. Walang taong nakakaalam nun. 3,000 taon na nakakalipas, walang nakakaalam ng magkakaroon ng computer, ng robot, ng satellite, ng mga rocket ship. Walang nakakaalam nun. Nung 3,000 taon na. Pero alam ng Diyos yun. Kaya ipinasulat na sa Biblia bilang tao ng salita. Bago pa mangyari, para maniwala tayo na salita nga ng Diyos yun. Basahin natin ang 42:9. Narito ang mga dating bagay ay nangyayari na at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko. Bago mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Nang magsalita ang Diyos bago pa lumitaw, sinasaysay niya na. Bago pa mangyari, sinasaysay niya na. Ano ang dahilan? Pakinggan mo sa Juan 13:19. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Ayun, kaya pala inuuna na ng Diyos na bago pa mangyari, sinasabi na niya, para kung mangyari, sumampalataya tayo. Kaya ako naniniwala ako, kapatid, ang nakasulat sa Biblia, totoo. Ipinasulat yan ng Diyos. Ang nagsulat, mga propeta, mga apostol, at mga ebanghelista. At yan ay totoo dahil ang kasaysayang nakasulat sa Biblia may mga pruweba sa istorya nating nalalaman. Ang mga bato, may pruwebang nakita sa mga bato, nakasulat sa mga bato, mayroong mga nakitang mga reliquias, may nakitang mga fossil records na nagpapatotoo na ang Biblia ay totoo.